pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa mula Lunes hanggang Linggo. Aalawin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang simpilan ng DWPL. The proceeding program expresses only the opinions and views of its respective block timer, producer, radio announcer, writer, and production staff, and does not in any way reflect the views of this station. The station has advised the programmers to abide by broadcast laws and KBP rules. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Ang programang maglilingkod sa sambayanan, katuwang ang ating mga public servants. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Kasama ang inyong lingkod, si Flory Gabitan, tuwing Martes, alas 12 hanggang alauna ng hapon, dito lamang sa DWBL 1242 sa inyong talapitan. Pilipino ako, sa puso't diwa. Ang buhay ko sa bayan ay tataya. Okay, magandang hapon po sa ating mga giliw na tigapakinig. Ngayon po ay araw ng Martes, ika-1 sa buwan ng Pebrero. Kong Hei Pachoy, Happy New Year, no? Chinese New Year po ngayon. Isang oras na naman po tayong magkakasama-sama dito po sa programang Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan in partnership with Marikina City Police Station. Ngayong araw pong ito ay napakapalad natin, ano? Bukod po sa ating mga sariwang balita, mula po sa bulwagang pagbalitaan ng Marikina City Police Station, makakasama po natin ang kauna-unahang PNPA Female General. Women power nga daw, sabi nga nila. So, bago po yan, syempre, sa ngalan po ng ating Chief of Police ng Marikina City Police Station at ng Team Kaagapay Radio Action Group, kasama ko ang aking partner, si Police Lieutenant Julius Criste. Magandang tanghali sa iyo, partner. Ay, Kaagapay Julius. Yon, kung hey Pachoy sa iyo, Kaagapay Tita Flory. Isang magandang tanghali sa iyo, partner, at syempre isang mapagpalang araw sa ating mga ginigiliw na tagapakinig at taga-subaybay ng ating programang Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Ayun, kumusta po tayong lahat dyan? Muli niyo po kaming samahan sa isang oras ng aming programa at muli po tayong magkasama-sama para magkaroon po ng mga talakayan. Gaya nga ng sabi ni partner, napakapalad po natin ngayon sa magiging panauhin po natin sa tanghaling ito na maya-maya lamang po ay amin na pong ipakikilala at ibibigay sa inyo. Partner, gusto nating batiin syempre ang ating minamahal na ama ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas, ang ating minamahal ang naghahatid sa atin ng Alagang Carlos, Police General Leonardo B. Carlos, sir. Magandang tanghali po. Gayon din sa ama ng National Capital Region Police Office, Police Major General Vicente Dupa Danao, at sa aming minamahal na District Director ng Eastern Police District, Police Brigadier General Orlando Oyebra Jr., sir. At syempre sa lahat ng ating mga kapulisan, hindi lamang dito sa Marikina City Police Station, gayon din sa mga buong kapulisan natin sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Kumusta po kayo dyan? At mabuhay po tayong lahat. At Happy Chinese New Year sa inyong lahat. Yes, partner? Okay, tulad po ng nabanggit ng aking partner, syempre ang bumubuo po ng Kaagapay Media Action Group, pinapangunahan ng ating COP, Police Colonel Benliner Capili, Police Lieutenant Colonel Anthony Gantang, Police Lieutenant Colonel Victoriano De Castro, Police Captain Greco Gonzales, Police Lieutenant Julius Criste, at ang ating mga reporters, Police Corporal Chris Lee, Jean Pati,
Police Corporal Robin Barameda, Police Corporal Nestle Cerezo. Oo. At siyempre, ang aking Police Corporal Karen Canuto, Police Corporal Aiza Kapalad, at ang aking pilot, Police Corporal Mark Clado. Maaari niyo po kaming panoorin sa ating FBDWBL live streaming at sa inyong talapitan sa radyo, DWBL 1242 kHz AM band, at nasa YouTube din po kami. Isang oras po tayong magkakasama-sama. Tulad ng aking nabanggit kanina, meron po tayong latest, no, an update kaugnay po dito, no, sa nasabing naipalabas na road rage sa Marikina, subalit ito po ay walang katotohanan. Mamaya po malalaman ninyo kung ano ang update dito. So meanwhile, atin pong ihahatid happy birthday kay Perlita De La Paz sa February 4. At February 6, happy birthday kay Rowie and kay Lori. Ngayon natin pong ihahatid dahil February 1 na, no? Ilang araw na lang na naman darating ang araw ng mga puso. Pero bago yan, atin pong ihatid ang maiinit na balita. Kinikilig ka, partner. Kinikilig ako. Nabanggit mo yung araw ng mga puso. Kinikilig ba ako? Anyway, atin pong ihatid ang mga balita mula po sa bulwagang pambalitaan ng Marikina City Police Station. Higit sa 47,000 halaga ng shabu na samsam sa pinaigting na anti-drug operation ng Marikina PNP. Ang detalye ihatid mo kaagapay Robin. Sa pinaigting na operasyon kontra illegal na droga, nasukulan 3 sospek sa paggamit at pagtutulak ng ipinagbabawal na droga. Ayon sa hepe ng Station Drug Enforcement Unit na si Police Lieutenant Antonio Balois Jr., nagsagawa sila ng operasyon pasado alas 6 ng hapon noong ika-25 ng Enero taong kasalukuyan sa kahabaan ng Lopez Haina Street, Barangay Tanyong, lungsod ng Marikina. Nagpanggap umano ang pulis na parokyano ng illegal na droga at positibong napagbilhan ng mga sospek na kalaunay kinilalang sina Mandy Pamilara alias Mandy, Teresita Solpico alias Mila, Christine Claire Hequinto alias Casey. Nasamsam sa kanila ang tinataya higit sa 50,000 halaga ng pinagbabawal na droga. Isa pang matagumpay na bypass operation na isinagawa ng Marikina SDU na nagresulta sa pagkakaaresto ng 4 pang sospek sa illegal na droga sa BG Molina Street, Barangay Parang, Marikina City, pasado alas 10 ng gabi noong ika-27 ng Enero taong kasalukuyan. Ayon sa report, nagpanggap na parokyano ng illegal na droga ang isang pulis at positibo nito nakita na napagbilhan ng sospek na kinilalang si Alexander Ramos alias Alex. Tinataya namang higit sa 13,000 halagang ng shabu ang nasamsam ng otoridad sa mga sospek. Sa isa pang bypass operation naman, nagtapos ang illegal na gawain ng isang sospek matapos na maaresto ng pulis na umaktong kosher buyer sa kahabaan ng F. Torres Street, Barangay Concepcion 1, lungsod ng Marikina. Pasado alas 6 ng hapon noong ika-27 ng Enero taong kasalukuyan, kinilalang sospek na si Joseph Cehalbo alias Pechay at na-recover mula sa kanyang pangangalaga ang tinataya higit sa 6,000 pisong halaga ng shabu. Kasalukuyan naman nakapit ang mga sospek sa Marikina Custodial Facility. Yan ang ulat kaagapay Robin Barameda. Isang lalaki arestado sa paglabag sa Republic Act 11313 o Safe Spaces Act. Ang detalye ihatid mo kaagapay Pati. Arestado ng mga tauhan ng Substation 4 ng Marikina City Police Station ang lalaking sospek na kinilalang si Jeffrey Espinas, 38 taong gulang, walang asawa, isang vendor at kasalukuyang nakatira sa Barangay Malanday, lungsod ng Marikina. Ito ay matapos siyang ireklamo ng menor de edad na biktimang itatago sa pangalang BN, 13 taong gulang at isang estudyante sa paglabag sa Republic Act 11313 o Safe Spaces Act. Ayon sa biktima, gabi noong ika-26 ng Enero taong kasalukuyan, habang naglalakad siya sa kalsada nang bigla na lamang siyang lapitan ng nasabing sospek at walang ano-ano'y pinakita ang kanyang ari. Doon na natakot ang biktima sabay takbo sa patungo sa kanilang tahanan.
Agad nagsumbong ang biktima sa kanyang ina at kinabukasan, ika-27 ng Enero, nagtungo sila sa tanggapan ng Substation 4 kung saan ito ay agad na inaksyonan. Nahaharap ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 11313 ang suspect at kasalukuyang nakapiit sa Marikina City Police Station Custodial Facility. Yan ang ulat, ito si Kaagapay Chrissy Jean Pati. Okay. Lalaki patay sa pananaksak sa Marikina City, ang suspect arestado. Ang detalye, ihatid mo Corporal Barameda. Saksak sa dibdib ang tinamo ng 43 anyos na biktimang si Emmanuel Ababan, jeepney driver matapos na saksakin ng suspect na si Ray Castillo, 43 taong gulang, isang driver, sa kabaan ng Fortune Avenue, corner Santan Street, Barangay Fortune, lungsod ng Marikina, pasado alas 8 ng umaga noong ika-26 ng Enero taong kasalukuyan. Ayon sa report, isang concerned citizen ang humingi ng tulong sa otoridad na meron di umanong kaguluhan na nangyayari sa nasabing lugar. Agad namang rumesponde ang otoridad at naabutan ng biktimang duguan. Dali-dali naman tumawag ng ambulansya ang mga pulis, subalit idineklarang dead on arrival ang biktima. Kaagad namang naaresto ang suspect at walang pakundangang inamin ng naturang krimen. Alitan sa pagkakautang naman ang sanhi ng madugong pagpaslang. Kasalukuyan naman nakapiit ang suspect sa Marikina Custodial Facility na nahaharap ngayon sa kasong murder. Yan ang ulat, Kaagapay Robin Barameda. Okay, Oplan Bandilyo, anunsyo publiko. Ang detalye, ihatid mo Kaagapay Pati. Isang paalala po para sa kaligtasan ng lahat para maiwasan ng anumang uri ng krimen at karahasan na maaring mangyari sa loob at labas ng ating mga tahanan. Maging alerto, mapagmatsyag, mapanuri sa ating kapaligiran upang maiwasan na maging biktima ng gaya ng mga sumusunod. Akyat bahay, snatching, budol-budol, salisi, karnaping, basag kotse at anumang modus ng mga taong nagbabalak ng masama. Narito po ang mga pamamaraan kung paano makipag-ugnayan sa ating kapulisan dito sa syudad ng Marikina. Maaari pong tumawag sa mga sumusunod na numero. Para sa ating Tactical Operations Center, maaari pong tumawag sa teleponong 646-1631 o di kaya sa mga numerong 0927-968-4311 para sa Globe, 0921-301-6965 para naman sa Smart. I-dial naman po ang 161 para sa Emergency Medical Services at 646-0427 para sa ating Bureau of Fire. Ito ang inyong kaagapay, Chrissy Jean Pati. Ito po ay ihatid sa atin ang mga accomplishments, activities ng Marikina City Police Station. Kaagapay Nes, ihatid mo. Sa hapon lamang ay dumalo ang ating Chief of Police na si Police Colonel Benliner L. Capili sa 3rd District Joint Peace and Security Coordinating Council na ginanap sa Mandaluyong City Hall Compound bilang paghahanda sa nalalapit na national and local election. Samantala, naging matagumpay naman ang pagsasagawa ng competency examination tungkol sa Comelec Resolution No. 10728 para sa mga personal ng Marikina PNP. Ito ay upang lalong maging epektibo ang pagpapatupad ng batas patungkol sa nasabing resolusyon. Pinangunahan naman ni Police Brigadier General Orlando Oyeber Jr., District Director Eastern Police District, ang isinagawang tree planting activity dabas lakbay tanim para sa kalikasan nitong nakaraang Sabado sa Bagong Silangan, San Mateo, Rizal. Kasama rito ang isa sa mga advocacy group na Solid Marikina Riders na pinangunahan naman ni Ms. Telma Bautista. Nagkaroon naman ng joint monthly meeting ang DILG, PNP, PDEA, MADAC at BADAC na tungkol sa ating kampanya laban sa illegal na droga, na kung saan napag-usapan ng mga interventions na ginagawa para sa mga PWODs o persons who use drugs. Gayunpaman, patuloy pa rin ang ginagawang programa ng ating kapulisan kasama ng ating local government units sa ating Recovery Wellness Program o yung tinatawag nating Community-Based Rehabilitation Program, na kung saan tinutulungan ng mamuhay at tanggapin ulit ang komunidad ng ating mga PWODs. Kamakailan lamang ay nag-viral ang isang video content ng mga vloggers tungkol sa road rage prank na kung saan ay nagdulot ng pangamba sa mga taong nakapanood ng naturang video. Kaugnay sa naging pahayag ng ating Chief of Police na si Police Colonel Benliner L. Capili, ang mga vloggers ay humingi na ng public apology sa pamamagitan ng social media. Gayunpaman, desidido ang Marikina CPS na magsampa ng kaukulang kaso laban sa mga vloggers. At yan po ang ulat sa accomplishments, plans, and program. Ito po ang iyong kaagapay, Nestle Ceres.
po niyan ay naipakita natin ang statement ng Chief of Police ng Marikina City Police Station. At mamaya po ay magbibigay siya ng kanyang pahayag sa isang press release. Pansamantala po, nais nating bigyan ng update ang kaugnay po sa nasabing road rage na humingi ng apology ang mga nasabing mga gumawa nito. Subalit, kailangan pa rin pong sila ay may pagbayaran sa batas. Naisampa na po ang kaso sa paglabag sa kasong Article 156 ng Revised Penal Code Alarms and Scandal, Article 154 Revised Penal Code Unlawful Use of Means of Publication and Unlawful Utterances at Unjust Vexation. Kay Jonathan Esquilio, Joseph, at Jonathan Tablante. Yan po ang update kaugnay po sa nasabing road rage na ito ay hiningan na ng public apology. Antabayanan po natin ang pagsasagawa ng isang press conference na kung saan po ay magbibigay ng statement ang butihing Chief of Police ng Marikina City Police Station. So yan po ang mga balita mula po sa bulwagang pambalitaan ng Marikina City Police Station at ang mga accomplishments. This time, atin muna pong ihatid ang ating mga tigapagtaguyod. Angel's Burger, ang burger ng bayan. Burger na buy one take one na may libo-libo ng franchise holders sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Owned and operated by Mr. and Mrs. Joseph and Vicky Mojica. Angel's Burger, ang burger ng bayan. Kumpares Barbecue, home of original barbecues. Kumpares Barbecue is serving grilled liempo and chicken barbecue, pork barbecue, beef pares, and beef mami. Kumpares Barbecue is located at Sparrow Street, Barangay Santa Elena, Marikina City, with other branches at Eustaquio Street, Concepcion 1, Midtown Subdivision, Barangay San Roque, and Farmers 1, Barangay Tumana. They also accept delivery from 7 a.m. to 8 p.m. daily. Just contact them at cell phone number 0917-566-3484. PharmaServe Express. As a specialized service provider, they are totally dedicated to the life sciences with expertise and experience in handling biothermals such as vaccines and blood products. They offer customized service solutions. They designed to recommend the most efficient approaches possible. They are your medical cold chain logistics management specialist. PharmaServe Express is located at Hill Fernando Avenue, San Roque, Marikina City, and is headed by Mr. Dre Perez, President, and Ms. Ana Teresa Isada, Executive Officer. AlphaTech, experience quality services, connect everything, secure everyone. They provide medium and large size companies with enterprise-wide security solutions, consulting services, AlphaTech products, CCTV camera setups, two-way radio supply, structural cabling, wireless network, security alarm and sensor system, and is located at room 205 Using Kai Building, 59 Bayan Avenue, Marikina Heights, Marikina City. AlphaTech is owned and operated by Mr. Albert Galang. Muli po nagbabalik ang inyong abang lingkod, Flory Gabitan. Kasama siya, siyempre, sila Nes. Ito, no? Pagbalik ko dyan, Arnold, ihanda mo yung ano dyan, ha? Yung pamalo. And si Chris Len, no? Tulad po ng ating nabanggit, maraming salamat po sa ating mga tigapagtaguyod. Maraming salamat sa Angel's Burger, sa AlphaTech, sa Kumpares Barbecue, home of the original barbecue, at sa PharmaServe. Maraming salamat po. Tulad po ng ating nabanggit, no? Siguro bago natin ipakilala yung ating panauhin, nais din natin na pagpugayan. Pinapaabot po ng congratulations ng butihing Chief of Police ng Marikina City Police Station ang mga mga PNPA kaagapay class 96 na kung saan po ay mga nag-o-occupy sila ngayon ng third level key position. So this time, nais po nating i-congratulate ang sa BJMP po, no?
si Police Chief Superintendent Johnson Calub, si General Rinco Montaos, General Clement Laboy, and General Paulino Moreno. Sila po ay nasa BJMP. And sa Bureau of Fire naman po, atin pong ipapaabot ang congratulations ng ating buting chief ng COP kay General Gilbert Dolot, kay General Jonas Silvano, at mamaya po, hindi ko muna babanggitin yung sabi nga, girl power, no? Ngayon natin nakikita kung gaano ka-strong. Hindi lang po lalaki, no? Kayang-kaya namin ding mga babae. Partner, ibibigay ko na ba yung introduction ko sa ating panauhin? O batiin pa natin si Atty. Erica Valero, Atty. Andrew Ferrer, at siyempre, no? Si Atty. CJ Marbella. So this time, nasa kabilang bahagi na, no? Nasa kabilang bahagi na yung ating panauhin. She embodies an empowered woman who is personally and professionally successful in her chosen career. Her strength and dedication, both to her family and the Bureau, contributed much to the nation building, specifically through the significant role she held as a leader. Before her designation as director of the National Fire Training Institute, she held various positions of significance at the national and provincial level. She was the director of the Directorate for Human Resource and Development at the Bureau of Fire National Headquarters, preceding her designation as the director of the same office. She was the acting director at the Directorate for Personnel Records and Management, chief of the Logistics Division, Bureau of Fire, National Headquarters, and NCR of the Financial Management Division and Plans and Program Section, Chief Administrative and Chief Operations Division of Bureau of Fire, NCR, and Chief PIO of NFTI, National Fire Training Institute, during her younger years, way back 1997. She was a BS Statistics student at the University of the Philippines when she entered the Philippine National Police Academy in 1994. She graduated with the Vice President Campilan Award in 1996. After graduation from the academy, she pursued studies in Master in Government Management at the Pamantasan ng Lungsod ng Maynila, which she completed in 2014. Subsequently, she took Master in Public Management at the Development Academy of the Philippines and graduated in 2017. She was a consistent achiever from her early education to her PNP days until her employment in the Bureau. Her achievements alongside keeping a family inspire every woman of their unconditional role to the nation building. Being the first ever Lady General of the Philippine National Police Academy and the National Fire Training Institute, she reminds us that women, like men, can make a difference in people's lives. Being an advocate of gender equality, she promotes gender and development in all spheres of the government service. With great pride, let us welcome the first ever female director of the National Fire Training Institute, first ever, talagang proud na proud ako, no? Lady General of the Philippine National Police Academy, a member and a proud member of Kaagapay Class 1996, an exceptional woman who is making history in her time. Fire Chief Superintendent Belinda B. Ochabe, Ma'am, magandang tanghali po. You are the pride ng mga babae. Partner. Thank you, ma'am. Thank you, Ma'am Flory Gabitan. Pabatiin muna natin si General Belinda B. Ochabe. Magandang tanghali po, General Ochabe. Yes, ma'am. Magandang tanghali po sa inyo dyan sa studio. At magandang tanghali po sa partner, lahat. alam mo, no?
Baka pabatiin muna natin si ma'am. Okay po. Binabati ko po, syempre po kayo, Ma'am Flory Gabitan. Batiin niyo Ang muna ating- ma'am yung ang ating mga kababayan, lalo higit ang inyong mga mahal sa buhay sa iba't ibang bahagi. Opo, magandang tanghali po, magandang araw po sa lahat ng nakikinig sa ating stasyon ngayon. At ang ating kaagapay Media Action Group, DWBL 1242. Ang aking mga kaklase sa PNPA, kaagapay Class of 1996, ang ating Chief of Police ng Marikina City, si Police Colonel Ben Liner Capili. Magandang tanghali po. At dyan din po kay Police Lieutenant Julius Criste. Good afternoon po. At welcome po ma'am sa aming programang Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Great ma'am, ayun. Muli ma'am, maraming salamat po at isang napakalaking karangalan po sa amin. At higit po sa lahat ma'am sa aming programa, no, na maging panauhin at makasama po namin ang sabi nga kauna-unahang babaeng general na nagmula sa PNPA. At syempre, mula po sa ipinagmamalaki ng kaagapay Class of 1996. Ma'am, matanong ko lang po ma'am, ano po ang pakiramdam at may pressure po ba na masasabi na maging kauna-unahang babaeng general mula sa PNPA? Kasi history na po yan ma'am eh. Kaya go ahead ma'am. Opo, may pressure akong nararamdaman pero mas nangibabaw yung kasiyahan. Kasi yung mga kasamahan ko pong babae sa PNP, sa fire, sa jail, lahat po sila, yung mga graduate ng PNPA na mga kababaihan, lahat po sila masaya para sa akin. So, kung sa pressure po, yung naniniwala po kasi ako na lahat ng pinagdaanan ko mula noong 1994 bilang kadete ako. Tapos pagka-graduate, iba-iba pong assignment ang napuntahan ko. Lahat po yun ay hinanda ako para sa kinatatayuan ko ngayon. Ayun. Partner, kung mapapansin mo, ako nagulat din eh. Nung kanina, nung binanggit mo yung mga credential ni ma'am, talagang sobrang parang kinakabahan na ako magtanong at saka sa dami ng mga magaganda ng mga credential ni ma'am. Ma'am, Ma'am, General, napansin niyo po ba upon receiving General, alam niyo po ba upon receiving the email when I read the introduction, talagang ang taas ng sabi nga ni ma'am kanina, no, babae, bilang babae, halos with the achievement, ma'am, congratulations, saludo ako. Kumbaga, partner, sa mga parang dinaanan mo, ma'am. Sa mga hinawakan mong key position. And maybe mamaya, ma'am, after the interview with Julius, alamin ko kung anong sekreto ni ma'am. Ang tibay ng dibdib, ma'am, di ba, no? Partner, kumbaga, bigla kang naging proud na babae ka pala, partner. Na nung malaman natin, makita natin si ma'am na general, sabi ko, nakita ko rin, partner Parang napakabata ni ma'am. Yes, of course! Napakabata ni ma'am para maging general. Ayun, partner. And not only bata pa siya, no? Ika nga talagang mamaya para lalong maging inspirasyon sa ating mga kababaihan, hihinga natin si ma'am ng mga pointers. But meanwhile, partner, siguro, would you mind to please drive yung mga questionnaires natin for General Ochabe? Umpisahan natin ng magbigay ng mga katanungan na kay ma'am, no? Ma'am, bigyan niyo po muna kami ng kaunting pagpapakilala tungkol po dyan sa
sa inyo po pinamumunuan, yung po ang ating National Fire Training Institute, ma'am. Okay po. Ang ating katungkulan ngayon, ako po ay director ng National Fire Training Institute. Kami po ang in charge sa pagte-training ng lahat ng BFP personnel, uniform personnel, mula sa Fire Basic Recruit course nila, Okay. Junior Leadership course, Senior Leadership course, Officer Orientation course, Officer Candidate course, at yung officer courses namin, Officer Basic course and Officers Advanced course. Ito po ay ginagawa namin year-round. So, 29,000 po yung ating, more or less, 29,000 yung uniform personnel sa BFB. More or less, yun po yung tinitrain namin. Okay po, ma'am. Ma'am, umpisahan ko po, ma'am, sa mga recruit, ma'am, natin, no, yung mga bago nating mga fire officer, no. Bilang director, ma'am, ng National Fire Training Institute, kumusta po, ma'am, yung data ng mga kababayan natin na nagnanais pumasok sa BFP? Tumataas po ba, ma'am, yung bilang ng mga recruits natin na sa mga training center natin dyan? Opo, sir. Malaki po yung demand ng pagpasok sa trabaho sa Bureau of Fire. Kasi unti-unti Tama na po po. kaming nakikilala, lalo na ngayong Yes, pandemic. Tapos, di ba, pag may mga rescue procedures, hindi Opo. lang kami pang pamatay sunog. Tama, ma'am. Nagre-rescue din po kami. Tapos, pag may mga bagyo, may mga nasalanta ng lindol o kung ano pa mang sakuna, kasama po kami ng PNP. Di ba, magkaka-partner Yes po. po kami. So, na-aware na po yung mga tao sa BFP. And yung qualifications kasi, hindi naman po ganun kataas. Parehas lang tayo ng ng PNP at saka BJMP. Yes po, ma'am. So, marami talagang gusto mag-apply. Pero syempre, Opo. maliit Kumbaga, lang mga- yung quota namin eh. Mm. 2,000 per year lang kami. Tapos nakahati-hati pa, ma'am, sa mga region. Yes po, naka-distribute. Mm. Kaya ang hirap mamili Mm. kasi lahat Saka, ma'am, qualified mapapansin eh. natin, parang iba't ibang kurso na rin po yung pumapasok sa BFP ngayon, no? Marami na po mga Opo. nurses. Ay, madami po kaming Teachers. nurses. Yan, Opo. teachers, Kasi alam mo- criminologists, engineer. Opo. Kasi alam mo, partner, ngayon talaga ang BFP, hindi lang talaga sila more on fire safety. Mas parang yung disaster preparedness, ma'am, no? Mas nakatuon na rin po tayo doon, no? Opo, Kasi- opo. Kasama rin po kami doon sa disaster and rescue. Ayun. Ma'am, matanong ko lang po, ano-ano po, ma'am, yung naging adjustment po ng NFTI pagdating po sa mga training programs and courses natin during the time of pandemic po, ma'am? Siyempre, nagkaroon po ng medyo pagbabago po, no? Opo. Nung nag-start tayo ng pandemic noong 2020, ang ginawa namin is more on online yung aming learnings, yung training. Pero applicable lang to mula dun sa junior leadership course hanggang dun sa officer advanced course. Yung ating fire basic recruit course, dun pa rin sila sa amin nagtitraining kasi kailangan yun face to face. Ngayon, ang epekto naman nun, mas kumonti yung participants dahil Opo. ayaw rin tas nakabubble po sila. May mga procedures kami bago sila dumating, nakapag-quarantine na sila sa mga bahay nila. And then, pagdating po sa amin, i-quarantine pa ulit namin sila ng 14 days. Tapos, may requirement din po kami na swab sila, na RT-PCR, negative result. Once mag-positive, hindi na po namin tatanggapin sa loob. Tapos, fortunately, halos lahat, mga almost 90% of those undergoing training ng FBRC ay mga fully vaccinated na. So, gano'n naman po, di ba? Pag fully vaccinated,
medyo hindi naman gano'n kagrabe yung tama ng pagkakasakit sa atin. Apo. Ayun po. Hihira po yung mga na-hospitalized ng pagka mga kompleto na po ng dose ng vaccine. Ma'am, pagdating naman po sa sa mga plans and programs sa mga courses po natin dyan sa NFTI, na meron po ba tayo mga specialization courses po na ino-offer dyan para po na may kinalaman po sa paghubog pa ng upang mas lalo po nating mapahusay at maging epektibo yung mga miyembro ng ating Bureau of Fire Protection? Meron po. Meron kaming Fire Safety Enforcement Course and Fire Safety Investigation Course. Ito pong mga courses na to ay nakatuon dun sa fire safety implementation namin yung fire code. So, magiging mas focus po sila doon. And marami silang makukuhang kaalaman about sa mga pag-inspection sa mga establishments natin. Ayun. Partner, magbe-break ba muna ng Okay, itutuloy-tuloy po natin ang ating panayam sa ating panauhin, si General Belinda Ochabe, no? Pagkaraan po ng ating station ID. Piling programa mula Lunes hanggang Linggo. Aalawin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sinimpilan ng DWPL. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Ang programang maglilingkod sa sambayanan, katuwang ang ating mga public servants. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Kasama ang inyong lingkod, si Flory Gabitan, tuwing Martes, alas 12 hanggang alauna ng hapon, dito lamang sa DWBL 1242 sa inyong talapitan. Burger, ang burger ng bayan. Burger na buy one take one na may libo-libo ng franchise holders sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Owned and operated by Mr. and Mrs. Joseph and Vicky Mojica. Angel's Burger, ang burger ng bayan. Kumpares Barbecue, home of original barbecues. Kumpares Okay. Grilled Tiempo and Chicken Barbecue, Pork Barbecue, Beef Pares, and Beef Mami. Kumpares Barbecue is located at Sparrow Street, Barangay Santa Elena, Marikina City, with other branches at Eustaquio Street, Concepcion 1, Midtown Subdivision, Barangay San Roque, and Farmers 1, Barangay Tumana. They also accept delivery from 7 a.m. to 8 p.m. daily. Just contact them at cellphone number 0917-566-3484. PharmaServe Express. As a specialized service provider, they are totally dedicated to the life sciences with expertise and experience in handling biothermals such as vaccines and blood products. They offer customized service solutions. They designed to recommend the most efficient approach as possible. They are your medical cold chain logistics management specialist. PharmaServe Express is located at Hill Fernando Avenue, San Roque, Marikina City, and is headed by Mr. Dre Perez, President, and Ms. Ana Teresa Esada, Executive Officer. AlphaTech. Experience quality services. Connect everything, secure everyone. They provide medium and large size companies with enterprise-wide security solutions, consulting services, AlphaTech products, CCTV camera setups, two-way radio supply, structural cabling, wireless network, security alarm and sensor system, and is located at room 205 Using Kai Building, 59 Bayan Avenue, Marikina Heights, Marikina City. AlphaTech is owned and operated by Mr. Albert Galan.
Okay, muli pong nagbabalik ang inyong abang lingkod, Flory Gavitan, kasama ang aking partner, Police Lieutenant Julius Criste, syempre, no? At kasama pa rin po ang kaagapay team, Media Action Group. Ang programa ito ay hatid sa atin ng Angel's Burger, ng PharmaServe, ng Compares Barbecue, at ng Alpha Tech. Bago natin ituloy yung ating panayam, kay General Belinda B. Ochabe, ma'am, may nagpapaabot po ng pagbati sa inyo, si Nosrefe Nosi. May snappy salute for Police Chief Superintendent Belinda B. Ochabe, PNPA Kaagapay Class of 1996, top 2, ma'am. Congratulations, you are top 2 daw sa class ninyo. Talaga Salamat naman, po. ma'am, lunod na lunod ako ngayon sa pagiging babae. Proud na proud. Ako din, Okay, partner. partner. Hindi ako makapagsalita, partner eh. Oo. Hindi ko alam sasabihin ko kay ma'am, nakakamangha, masyado nakakabilib yung ano ni ma'am, mga achievements ni ma'am eh. Yes, ma'am. First of all, ma'am, kanina, while we are on a break, while we are having our station break, nagkaroon po kami ng pagkakataon magkausap ng aking partner. We really salute you, ma'am. Batang-batang general, with all this achievement na nasa harap namin, ano? You are inspiring everyone now, hindi lang po mga babae, sa mga gusto pang pumasok at maging isang otoridad. Hindi ika nga walang imposible sa isang pangarap. Kumbaga partner, sa kababaihan, sa babae, hindi pala imposible na masukit ang bituin. Kasi nakita na natin nasa shoulder na ni ma'am eh. Kinuha na ni ma'am yung between. Okay, mamaya-maya ako partner, ano? Sabi nga, girl power, akin mamaya yung kay ma'am, kung ano ang kanyang sikreto. At saka alamin pa rin natin para ma-inspire yung ating mga kababayan, mga kabataan na nagnanais pang pumasok at ika nga ay mag-aral din sa National Fire Training Institute ng Bureau of Fire. Go ahead, partner. Tama, mabalik lang ako kay ma'am. Tanungin lang natin kay ma'am, syempre, kung meron ba, ma'am, meron po bang mga kinakaharap din na mga challenges dyan ang NFTI pagdating po sa pagbibigay ng mga training po sa ating mga personnel dyan sa BFP, no? Lalo na po ngayong panahon ng pandemya, alam naman po natin na biglang nag-iba po yung flow ng trainings. Sa ngayon, ang challenges namin is yung pag meron lang magkakasakit sa amin. So, ganun din sa mga estudyante ko, yung mga nagtitraining, pag may mga sakit sila, ayun, medyo kami, nagwo-worry kami. Yun ang challenge namin. At the same time, yung kami naman, mga personnel ang magkakasakit. Opo. So, nararamdaman namin yun kasi pag nagkasakit yung isang personnel, may kukuha ng trabaho niya. Siyempre, pag meron siya ng COVID, mahina ang dyan, 10 araw. So, Yes, ganun din. maapektuhan po yung trabaho. Pare-parehas tayo ng ng PNP tsaka ng jail. And kaya kami ingat na ingat, hindi namin pinapalabas yung mga yan. Yung mga naunang nagtitraining nung wala pang pandemic, nakakalabas sila. Pag Saturday, Sunday, lalabas. Pero ngayon, pagkapasok nila ng training center, day 1, 4 na buwan, 5 buwan na yon sila doon. Yun, parang naka-isolate, ma'am, naka-bubble po sila, no? Para, Opo. Kami rin, nag-iingat naka-quarantine kami. na sila kagad. Yes po, ma'am. Ito po, ma'am, for my part, last question ko po siguro to. Gusto ko pong, baka may gusto po kayong sabihin, ma'am, at ipaanyaya sa mga kababayan natin, lalo na po sa mga nagnanais na maging bahagi po ng BFP, ma'am. Ay, opo. Alam nyo, masarap maging bombero. Ako po, alam nyo, sir, bago ako mag-exam sa PNPA, kasi ang sabi po sa akin na mag-exam is ang father ko. So, bago ako mag-exam, sabi ko, teka, ayoko ng PNP. Sorry, no offense, Ben, pero kasi ayoko ng barel. Ayoko ng PNP. Sabi naman ni father, may fire dyan at may jail. So, pinili ko na kaagad yung Bureau of Fire. Hindi pa ako nag-exam
pinili ko na ang BFP. Ganun po siya kamahal. Alam nyo, masarap maging bumbero kasi hindi lang kami nakafocus sa pagpatay ng sunog or pag-inspect ng mga establishment. Meron din po kaming pag may mga sakuna or may mga kailangang i-rescue, may mga Search and incident rescue. ng mercury spill, yung mga chemicals, kami yung tinatawag nila. Sa emergency medical response, meron din po kaming ganong aspeto. Hindi naman kinakailangan na maging nurse ka kasi may mga basic naman po na May trainings naman sa po, first ma'am. aid. Yes, may training tayo. So, masarap maging bumbero and masarap maging bahagi ng nagbibigay ka ng serbisyo. Mataas pati ang sweldo natin, ha? Lahat Tama, tayo. ma'am. Ma'am Flory, alam mo, kaming mag-asawa, kaklase ko yun siya eh, si Police Colonel Romel Ochabe. PD po siya ng Bulacan ngayon. Ayun, So, tama. sana nakikinig siya, binigyan ko siya nung link natin. Mataas yung sweldo namin. So sabi ko, maganda talaga magtrabaho sa Bureau of Fire Protection. Pati rin sa PNP, tsaka sa BJMP. Nandun yung namin eh. Kahit po nakaabot ako ng ganitong ranggo, ganun pa rin po yung passion kong magtrabaho at makatulong po sa kapwa. Napakaganda po nun, ma'am. Sa mga narinig po namin sa inyo, talagang tunay po kayong lingkod ng bayan, ma'am. At kaagapay ng mamamayan. Yes, partner. Baka may gusto ka sabihin pa kay ma'am. Hindi. Sa haba-haba ng mga ibinato mong question. Ngayon, sa haba-haba nung ibinato mong question, ngayon, nagkaroon na ng summary sa ulo ko. Hinahangaan ko si General Ochabe, napagsabay niya ang pagiging ina at saka pagiging isang opisyal, no? Ngayon naiintindihan ko na because she is also married to a police officer. Kaya Yes, ma'am. nagkakaintindihan sila. Opo. Nauna nga lang si ma'am dun sa karera at nasungkit niya yung star, di ba? Yes, ma'am. Pero Opo. yung tawag nito, yung relasyon, yung unawaan, yan kasi ma'am, di ba, no? May napansin kasi kami, yung sa Gabriela, nakita ko yun sa ni ma'am, no? So, ibig sabihin, kaya, kung titignan mo kasi partner, yung bukas ng mukha ni ma'am, charming siya, at saka napaka-accommodating niya. Hindi lamang sa telepono, nakikita mo, at nakikita mo rin yung pagmamahal niya doon sa trabaho. Nagkataon, doon pa siya nailagay sa maraming tao, nasa isang training institute, na kung saan nagmimix siya sa iba't ibang klase ng personality. So, isa lang ang gusto kong itanong kay ma'am. Ma'am, tulad po ng binanggit ko kanina, napaka-charming nyo. Until this time, sa lahat ng pictures nyo, pero hindi namin nakikita nyo yung bigat ng trabaho na kung saan partner sa Bureau of Fire, hindi po lamang yung kanilang kaligtasan. Minsan, may mga nasusugal din pong buhay, no? Sa ating mga bumbero. Bahagi po ng itinuturo ng National Fire Training Institute. Nais po namin malaman mula po sa butihing direktor nito ang paano nyo ini-encourage at tinuturo ang safety first sa kanila. Okay po. Siyempre, pag magre-rescue kami, kailangan yung rescuer, siya muna yung safe. Pag magre-rescue, hindi kami pupunta sa site na kami po yung mapapahamak. So, i-assess namin yung situation. And ganun din po sa fire safety operation namin. Siyempre, bago kami pumasok ng nasusunog na establishment, kailangan na-assess na namin na
maayos yung aming mga personnel, hindi sila mapapahamak. And ayun, talaga pong pag bumbero ka siguro, nakakabit na doon yung delikado yung ginagawa namin. Pero ako po kasi mas naniniwala ako, mas delikado ang trabaho ng mga pulis. 'Di ba? O, Yes sa po, amin, oo, sa bagay, pare-parehas tayo, may mga iba-iba lang tayong hinaharap. Iba-iba lang ang Iba-iba lang yung circumstance, ma'am. setting natin. Oo. So, yun nga, no? Kasi sa pangkaraniwan po mga bumbero, ika nga, ano, hindi nawawala na maraming partner, oh, na lalo na sa mga gamit. And I know for one, ang National Fire Training Institute, no? Ito ay para sa ating mga uniform PNP personnel, ma'am. Opo. Tama. Okay. Opo. So with those other institutes na nagbibigay po ng edukasyon patungkol po sa pagiging isang bumbero, no? Parang yung pinaka-level ng ano natin, is it the same with the private institution, private schools na nagbibigay din po ng edukasyon patungkol po sa pagiging bumbero? Opo, ma'am, naka-specific lang kami dun sa trabaho namin. Yung mga mandates namin na implementation of the fire code, yung fire safety operation, yung mga investigation pag may sunog. Tapos yung rescue natin or emergency medical services. Although yung mga yan, ma'am, may mga Okay, tinuturo General. na yan sa private schools. Ayun. Okay, General, meron pa po isang katanungan dito. Tuloy-tuloy daw po ba ang kota ng sa Bureau of Fire? Yes, ma'am. Opo, every year, meron kaming quota na 2,000 Fire Officer 1. Bukod pa doon, meron kaming attrition. Ito yung mga nabakante po na item dahil na-promote po yung ating mga personnel, and pag nagre-retire sila, ayun. Tama. Parang Lahat pakiramdam po ko yun. nga po, ma'am. Pakiramdam ko nga, ma'am, para sa tingin po namin, para mas marami na nag-a-apply sa BFP ngayon kaysa sa PNP eh. Ay, oo. Pero parehas lang din. Parang mas marami pa rin pong magustong pulis. Okay. So this Okay, so this time partner, ano, since kasama natin na si General Ochabe at ika nga marami tayong mga kabataan ngayon na kung saan po ay karamihan ay yung online yung kanilang pag-aaral. And I suppose the National Fire Training Institute po, ma'am, are you online also or meron po tayong face-to-face with your students? Ma'am, yung aming Fire Basic Recruit Course, ito yung face-to-face. Face-to-face. Apa. Ito yung mga Fire okay. Officer 1. Apa. Pero yung pong mga Fire Officer 3 hanggang ranggong Senior Inspector na magte-training, lahat po yun online na. Online na po. Opo. Ayun. So Sa para din po PNP sa po. kabatiran ng ating mga kababayan, yung pong training, no, yung training time nila, General, how long does it take? For the Fire Basic Recruit Course po, 4 months. Pero yung 4 months na yon, minsan umaabot po siya ng 5 months dahil sa mga quarantine days namin. Okay, because of the COVID. Pero does it mean that within the 4 months or the 5 months po ay nakakalabas po ba sila ng institute or hindi? Ay, yung duration po ng 4 to 5 months na yon, hindi po sila lalabas. Kaya alam nyo, binabantayan din namin yung mental state nila kasi syempre nandun lang sila sa loob. Binibigyan naman namin sila ng pagkakataon na makatawag sa mga pamilya nila. Opo.
Ayan. Okay, this time, ayun, bigyan natin ng pagkakataon ang butihing direktor ng National Fire Training Institute, no? Para sa ating mga kababayan, higit sa lahat, we are really very proud of you, ma'am. Would you mind to please give us your message po, hindi po lamang sa ating mga kababayan, ganyan na rin po sa ating mga kabataan, ano? This time, and again, congratulations po from our COP, Police Colonel Benliner Capili. At this time, hingan natin ang kanyang parting message, si General Belinda Ochabe, the first PNPA female general. Go ahead, Maraming ma'am. salamat po. Maraming salamat, Ma'am Flory. Una po sa lahat, tayo po, hindi bilang ako yung nagsasalita na Fire Chief Superintendent, kundi bilang ordinaryong mamamayan lang, dapat parati tayong grateful sa Panginoon kasi ang dami po ng biyaya na natatanggap natin sa Kanya. Pagkagising natin sa umaga, the fact that we woke up is a blessing already. So, dapat ayun, parati tayong papasalamat. And then, mahalin natin ang pamilya natin. Oo, ako'y bilang asawa ng isang pulis, nararamdaman ko minsan na mas mahal niya ang kanyang serbisyo kaysa sa pamilya niya. Pero alam ko hindi naman totoo yun. Sana no, nauunawaan ng mga asawa Yes, ma'am. natin, ng mga may bahay ng isang pulis o isang bombero o kahit sino pang uniform personnel na may sinumpaan kasi kaming tungkulin sa trabaho namin. Na talagang obligado kaming magtrabaho kahit anniversary natin, birthday ng mga anak, o di ba? Mas pipiliin talaga natin na papasok sa opisina na duty muna kasi tayo. And then, yung pagiging mabuting anak, alam nyo, ngayon ko lang naintindihan na pag pala ikaw ay masunurin sa mga magulang mo, eh nasa iyo lahat ng biyaya. Kahit ano pang pagsubok or paghirap na maranasan natin sa career, o dyan sa personal problems, financial pa, wala yan lahat. Basta pinapaboran ka ng mga magulang mo dahil na rin sa pagiging mabait mo at masunurin. And then, yung pagmamahal po sa trabaho. Ako po, parati kong sinasabi sa mga personnel ko sa BFP, mahalin natin ang ating ahensya. Ito yung nagpapakain sa atin, sa pamilya natin. Ito yung nagpabuti ng buhay natin. Nakatulong tayo sa ating mga magulang, mga kapatid, o kung sino pang nangangailangan dahil sa pagiging bumbero natin. So, yung trabaho na ine-expect sa atin, gawin natin. Yes. At gagawin natin ng may buong puso. Kasi ramdam mo sa sarili mo kung half-hearted lang yung binigay mo eh. Buong puso. As in, todo ba? Todo. Tapos, sabi ko sa kanila, hindi naman tayo pinapatay sa trabaho. Nakakauwi naman tayo sa pamilya natin. So, talagang napakalaking pasasalamat sa Panginoon na nagtatrabaho tayo. Lalo na ngayong pandemic. 'Di ba maraming natanggal sa trabaho. Yes, pero tayong mga government employees, every 15-30 may ATM tayo na mawi-withdrawhan. Yes po. So, ganun na lang yung focus natin. Yes po. Okay, with Ma'am, that, sa mga babae naman, yung mga may asawa, kagaya ko, may 4 po akong anak, huwag nating pabayaan ang sarili natin. I-maintain pa rin natin na maganda tayo, masaya,
Kasi, Gusto opo, ni Tita kasi Florian. importante yun sa sarili Yung natin para makabigay tayo ng pagmamahal or yung mabuti yung trabaho natin, dapat masaya tayo. Yes. Yun lang Okay, po. with that- Salamat. With that partner, yung ating technical, with that ma'am, hindi ka lang nagsilbing inspirasyon, touch na touch ako doon sa sinabi mo na pag naging Tama. mabuti kang anak, ang biyaya ay nag-uumapaw. Ako Ma'am, naman, you are an inspiration sa aming Thank you lahat. po. With that ma'am, maraming salamat po. Umabot na naman kami sa aming oras ng pakikipaghabulan sa mga darating pong araw. Muli namin kayong aanyayahan. Maraming salamat po. Thank you po. Congratulations ma'am, again. maraming salamat po at pagpalain po kayo ng Diyos. Kayo din po. Thank you po. God bless po. God bless po, ma'am. Okay, maraming salamat kay General Belinda B. Ochabe and happy listening and more power. May message si Ma'am Bell kay si Ma'am Kat Kapili kay General Ochabe. More power, Ma'am, from Ma'am Kat Kapili. Binaliktad kasi, no? Okay, umabot na tayo sa ating oras Okay. ng pagpapaalam. Isang minuto, partner. Okay, gusto ko lang batiin yung aking minamahal na kapatid na magpapakasal Ay, na bukas. congratulations, no? Oo. Oo. At sa kanyang magiging kabiyak. Kita-kits tayo dyan bukas. At congratulations and best wishes sa inyo. Louis, June, and Patricia. God bless So you. once again, maraming salamat sa ating mga practicumers kay Anasyan Kathleen Francesca, Filiartes Ronelyn, Escanilan Micaela Joy, Reyes Margaret, Cordero Christine, thank you very much. Congratulations kay Police Colonel Attorney Jean Fajardo, PNP spokesperson ngayon, Chief PNP. So once again, maraming salamat sa technical side, kay Arnold, kay Jigger, at kay Ate Elsa. Maraming salamat sa ating kaagapay team, sa ating reporters, kay COP, at sa bumubuo po ng kaagapay radio team. So once again, sa darating po muling Martes, muli po nyo kaming pakinggan. Magandang hapon, Bansang Pilipinas. Kita mo, banda huli, nabitit. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Ang programang maglilingkod sa sambayanan, katuwang ang ating mga public servants. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Kasama ang inyong lingkod, si Flory Gabitan, tuwing Martes, alas 12 hanggang 1:00 ng hapon, dito lamang sa DWBL 1242 sa inyong talapitan.